nakatayo pa nga po ron sa may gate eh. Anong totoo? Kanina ka pa paligoy-ligoy, iha. Mula raw noon ayaw na niyang mapadaan sa bahay niyo. Magandang araw po sa team na bumubuo ng kwentong takip silim. At sa inyo rin, Sir Jupiter. Almost 2 years na akong avid listener ng kwentong takip silim at ng Sityo Bangungot mula po noong mag-umpisa ito. Tawagin niyo na lang po akong Celeste. Hindi tunay na pangalan. 55 years old. Itago na rin natin ang pangalan ng mga taong nakaugnay sa kasaysayang ito at maging ang pangalan ng probinsya namin. Nang sa gayon ay mapangalagaan ang kapakanan ng mga taong involved sa kwento. Matagal ko na pong naisipadala ang kwentong ito, ngunit naghanap muna ako ng tamang resources. Lalo't maraming dekada na ang nakararaan at hindi pa ako ipinapanganak ng maganap ang mga pangyayaring ito. Ito po ay ang pinagtagpi-tagping tunay na karanasan ng iba't ibang mga tao na kapwa tungkol sa isang kaluluwang hindi matahimik. Si Tito Oswe, nakababatang kapatid ng mama ko, ang siyang nagsaliksikat ng dokumento ng mga kwentong ito. Ang mga salaysay na ito ay tungkol sa mga experience ng iba't ibang tao na nagsasabing nagpakita sa kanila ang isang babaeng mahaba ang buhok at naglalakad sa bakuran ng bahay ni Lola. Ilang taon nang patay si Tito Oswe. Pumanaw na rin si Mama na itago na lang natin sa pangalang Sonia. Sayang at wala na sila para ikwento ang mga ito. Ngunit mabuti na lang at may kopyang iniwan si Tito Oswe na ibinigay niya kay Mama noong pang bata pa lang ako. Nalungkat ko ang mga dokumentong ito sa mga gamit ng mama ko kamakailan habang naglilinis. Hindi ako makapaniwala. Ang pagkakaalam ko po kasi noon ay kwentong probinsya lang ito at panakot sa mga batang katulad ko. Laking Maynila po kasi ako. Hindi rin po ako masyadong nagpapaniwala sa mga multo, lalo na't wala pa naman akong nakikita simula pagkabata. At hindi ko rin naman po gusto. Ganun pa man, interesante pa rin po para sa akin ang mga kwentong nabasa ko dahil mahilig din naman po ako sa mga kwentong multo at kababalaghan. Nais ko lang pong ipaalala sa mga batang tagapakinig na may sensitibong tema po ang huling bahagi ng kwentong ito. Ang bahay po ng lola ko sa mother side ay nakatayo sa isang malawak na lupain. Napaliligiran ito ng mga puno gaya ng puno ng bayabas, siniguelas, chiko, kainito at puno ng duhat na siyang nasa pinakagitna ng bakuran. Ang sabi nila, ang puno ng duhat daw na ito ang pinakamatandang puno sa bakuran ni Lola. Natawagin na lang nating Lola Gayang.
mayroon ding mga tanim na bulaklak gaya ng sampagita at rosal na nasa harap ng bahay. Ang nakapalibot na bakod sa buong property ay isang konkretong pader at metal gate na nasa harapan. Itinuturing na isa sa mga heritage houses sa aming probinsya ang bahay ni Lola dahil nga sa katandaan nito. Taong 1978. Alas 7 ng gabi. Nagbakasyon kami sa bahay ng nanay. Bisperasyon ng kapistahan sa bayan namin. Kaya medyo abala ang lahat sa kusina. Kinagabihan, matapos ang pagluluto, nagsipagpahinga na ang lahat sa second floor ng bahay. Nagkukwentuhan kami sa salas habang nag-aayos ng ilang mga gamit at dekorasyon. Dahil siguradong maraming bisita pa ang darating kinabukasan. Sa balkonahe naman nakatambay ang mga pamangkin ko na anak ni Ate Sonia. Sina Celeste, Ana, at ang best friend nitong si Emma. Kapwa sila nakadungaw sa bintana habang nagkukwentuhan. Wow! Ang ganda ng ambience dito sa lugar nyo, Ana. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Saka masaya dito bukas dahil fiesta. Ay, ate! Punta tayo bukas sa plaza, ha? Sama natin si Ate Emma, maganda ron. Ay, sige! Gusto ko yan, Celeste. Ano bang meron doon? Naku, ang ayain mo sila, Mama. Hindi naman tayo pwedeng umalis ng tayo-tayo lang. Mamaya magpapaalam ako. Basta, maganda ron, Ate Emma, may siso. Siso tayo, ha? Sure! Sus, hindi ka pa ba nagsawa sa season ng playground niyo sa school? Paborito niya siguro. Ikaw naman, masaya namang magsiso. Try mo, girl. Anyways, buti na lang sumama ako sa'yo. Kahit paano nakalanghap ako ng sariwang hangin. Tsaka gusto ko yung mga ganitong... Teka, sino yun? Ha? Saan? Yung nandun kanina. Dumaan siya eh. Tapos tumigil sa may gate. Tumingala. Parang tumingin yata sa... dun sa... buwan? Sino? Ano bang itsura? Babae. Siguro parang nasa 20s lang. Tapos nakaputi. Mahaba yung buhok. Tinatangay-tangay pa nga ng hangin eh. Parang makaluma yung suot. Pero puting-puti. Parang nagliliwanag. Ay naku, Emma ha. Huwag ka nagbibiro ng ganyan. Ate Emma naman eh. Seryoso nga. Ano ba kayo? Hindi ako nananakot. Ayoko na rito. Doon ako sa loob. Oh, bakit nananakbo yung kapatid mo? Lola Gayang, may nakita raw po si Emma na babaeng nakaputi. Totoo po yun, Lola. Nakatayo pa nga po ron sa may gate eh. Nako, yan din ang sabi-sabi ng mga taga-riyan. May nakita raw sila na babaeng nakaputi dyan sa may bakuran. Pero sabi-sabi lang yun. Huwag kayong magpapaniwala. Walang multo rito sa bakuran ko. Kaya tagal-tagal ko na rito
Nagkatinginan na lang daw sina Ana at Emma nun. Kapwa nagkibit balikat. Hindi na lamang daw nila masyadong binigyan ng pansin ang nakita. Pero dahil nagkatakutan na, ay pumasok na rin sila sa sala at tumulong na lang sa amin na mag-ayos ng mga dekorasyon. Taong 1967 naman, dahil bagong kasal pa lang at wala pa kaming masyadong ipon, nakikitira pa lang kami ng asawa ko noon kay nanay. Meron kaming kwarto noon na nasa bandang harapan ng bahay. Nakatapat ang bintana ng kwarto namin sa gate. Tag-init noon. At kapapanganak pa lang ng asawa ko sa panganay naming anak. Ayon sa kwento ng aking asawa, naaalimpungatan daw siya sa iyak ng sanggol. Kaya bumangon siya. Tiningnan niya ang oras at saktong 12:00 noon ng madaling araw. Tumayo siya. Bagamat madilim, pumapasok naman ang liwanag ng buwan mula sa nakabukas na bintanang kapis. Nang mapadaan sa bukas na bintana, ay humalimuyak daw ang amoy ng sampagita na namumukadkad ng gabing yon. Hindi niya raw naiwasang dumungaw sa labas. Kaya dito niya nakita ang babaeng nakatayo sa gate. Nakatingin sa buwan at para bang may hinihintay. Dahil daw nakatalikod, ay hindi na niya namukaan ang babae. Pero nagtataka raw ang asawa ko sa mga sandaling yun. Wala naman kasi kaming kasama rito sa bahay na may mahabang buhok na halos lampas sa tuhod. Dito siya naalimpungatan uli at nagising nang marinig niya ang iyak ng anak namin. Panaginip lang pala. Pero ang katakataka raw para sa misis ko ay ang parehong oras ng relo sa kanyang panaginip. Saktong 12:00 ng hating gabi. Nang tumayo raw siya, ay halos pareho ang pagkakabukas ng bintana. Ang liwanag ng buwan, pati ang halimuyak ng sampagita sa hardin ni nanay. Katulad ng sa panaginip niya. Dahil parang umulit lang daw ang napanaginipan ng aking asawa, nag-aalinlangan daw siyang dumungaw sa bintana. Natatakot na baka makita ang babaeng mahaba ang buhok. Pero nilakasan niya ang loob niya at sinilip pa rin ang labas. Wala na raw siyang nakita sa tabi ng gate. Pero kinilabutan daw siya kaya ginising niya na ako. At ako man, nahihiwagaan. Bakit tila umulit ang panaginip niya? May isa pang kwentong bayan dito sa amin na kinalakihan na ng lahat. Minsan daw, may isang gwardyang napadaan sa harap ng bakuran ni Lola. Gabi raw noon at papunta na sana sa duty. Nang makita niya ang white lady. Isa ito sa mga kwentong nagpasa-pasa na sa lugar namin. Iba-iba rin ang bersyon. May nagsasabing hindi raw gwardya kundi sundalo raw ang nakakita. Wala ring saktong taon o petsa kung kailan naganap. Para mahanap ang katotohanan sa likod ng kwentong ito, ay nagtanong-tanong ako. Hanggang sa lumitaw sa ibang mga bersyon ng kwento, ang pangalang Mang Kanor. Hinanap ko rin ang nasabing pamilya ni Mang Kanor. At nalaman kong matagal na pala itong nangyari. Wala na rin si Mang Kanor. Kaya
apo niya na lang ang nakausap ko. Pasensya ka na sa abala. Ako nga pala si Josue. Diyan ako nakatira sa lumang bahay dyan. Anak ako ni Si Aling Gayang? Nakikilala nga kita. Ako si Albert. Kilala mo rin pala ang nanay? Kilala naman ang pamilya niyo rito. Bakit ka nga pala nagawi? May mga dinodokumento kasi ako tungkol sa mga kwento-kwento ng kababalaghan sa bahay ng nanay namin. May nakapagsabi kasi sa akin na kamag-anak niyo raw yung sinasabing gwardya na nakakita ng white lady sa bakuran namin dati. Si Mang Kanor. Lolo ko yun. Siya mismo nagkwento sa amin yan noon. Sa ilang beses din naikwento ng nanay namin yan. Pero hindi siya gwardya. Philippine Constabulary siya. PC pala. Naalala mo pa ba yung mga detalye? Oo naman. Paulit-ulit ba naman si Lolo Kanor sa pagkikwento niyan eh? Pwede mo bang ikwento sa akin ng lahat? Oo naman. Bakit hindi? Ayon sa kwento ni Albert, nangyari raw ang karanasan ni Mang Kanor noon pang taong 1947. Kasalukuyan palang naghihilom ang probinsya namin sa pinsalang dinulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bahay ni nanay na minsan daw ginawang himpilan ng mga Hapon ay tadtad pa daw ng tama ng bala sa malalaki nitong haligi. Wasak ang mga bakod. Tinayuan na lamang daw ito ng mga kahoy bilang pamalit. Kaya mas mababa ito. Kung mapapadaan ka, matatanaw mo ang loob ng buong bakuran ni nanay. Ang natatandaan kong kwento sa akin ng lolo Kanor namin noon, gabi raw yun nung mapadaan siya. Papunta na raw sana siya sa duty. Malamig dahil Desyembre. Sakto, nasa third shift daw ang duty niya kaya inaantok-antok pa raw siya sa paglalakad habang naninigarilyo. Sakto naman daw noong mapadaan siya sa harap ng bahay ni Aling Gayang. Napansin daw niya na medyo kakaiba yung kahulan ng mga aso. Pero hindi naman daw siya ang tinatahulan. Natigilan daw siya na mapansin niya na may babaeng mahaba ang buhok. Maputla ang kulay. Tapos malungkot daw na naglalakad-lakad. Hindi raw ba niya nakita yung itsura? Baka naman katiwala lang sa bahay o kung sino. Ayun na nga eh. Nung una, akala niya raw isa sa mga pamangkin ni Aling Gayang. Kilala niya rin naman kasi yung mga pinsan niyo dahil kaibigan sila ng pamilya ng lolo. Pero hindi niya raw namumukhaan yung babae. Tagal siya nakatitig. Nag-aabang. Tapos, nung mapalapit na sa kanya, napansin niya raw na walang suot na tsinelas o anuman. Tapos, parang hindi raw sumasahid yung mga paa sa lupa. Nung malapit na, dun daw talaga siya kinilabutan. Harap-harapan niya raw kasi nakita na dumog yung mga mata ng babae. Wala raw laman. Parang mga malalim na butas lang. Ano raw ginawa ng lolo mo? Aba, edi kumaripas ng takbo. Nabitiwan daw niya yung sigarilyo niya eh. Nagmadali siya. Mula araw noon ayaw na niyang mapadaan sa bahay niyo. Nakikiusap ang araw siya sa trabaho na huwag nang ilagay sa panggabi. Matapos kong malaman ang katotohanan tungkol sa karanasan ni Mang Kanor, paramdam ko ay mahalagang matukoy ko rin kung sino itong white lady na sinasabi nila.
Isang matanda sa bayan naman ang nagbanggit tungkol sa isang Doña Soledad na siya raw unang nagmay-ari ng bahay. Narinig ko na ang pangalang yun nung bata pa ako. Kaya nang malaman ko to, isang tao na lang ang alam ko makapagbibigay ng sagot sa akin. Si Nanay. Taong 1898. Katatayo pa lamang daw ng malaking bahay na ito na minana ng nanay. Noong mga panahong yun, pagmamay-ari pa nga raw ito ng isang Doña Soledad. Ang ina ng 16 na taong gulang na si Rosalia. Si Rosalia raw ay tiyahin ni nanay. Habang si Doña Soledad, na isa sa mga kilalang mamamayan sa probinsya namin, ay ang siyang lola namin sa tuhod. Mapagkawang gawa raw ito at matulungin sa mga mahihirap. Ngunit maagang nabiyuda sa pagpanaw ng kanyang asawa. Mabuti na lamang daw at mahusay ang donya sa pagpapatakbo ng negosyo at pamamahala sa ekta-ektarya nilang lupain. Kaya naman sanay rin sila sa marangyang pamumuhay. Meron daw itong 5 anak na lalaki. Lahat ay edukado at mga profesional. May doktor, inhinyero, at abogado. Ang pang-anim na anak, na siya ring bunso at paborito ng donya, ay si Rosalia. Pinag-aaral naman daw noong mga panahong yon si Rosalia. Pinupunta nito ng guro sa bahay araw-araw, maliban na lang kung Sabado at Linggo. Pinaplano raw kasi ng donya na sa dalaga na ipamana ang mga lupain niya para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Lumaki sa luho si Rosalia. Sanay raw itong naibibigay sa kanya ni Doña Soledad ang mga nais niya at pangangailangan, gaya ng damit, sapatos at anumang alahas. Alagang-alaga ito ng donya. Madalas pangaraw nitong itirintas ang mahabang buhok ng dalaga sa kanilalagyan ng bulaklak ng sampagita o di kaya ay rosal sa gilid. Sa totoo lang, nakakatakot magalit si Doña Soledad. Iba raw kasi ang ugali nito kapag nagagalit. Madalas nga raw ay kinukutosan nito o di kaya'y sinasampal ang mga kasambahay sa tuwing magkakamali. Pero pagdating sa anak nitong si Rosalia, bihirang-bihira lamang itong magalit. Hindi lingid sa marami ang tunay na ugali ng donya. Mabait man daw ang tingin sa kanya ng mga taong kapareho niya ang estado sa lipunan. Marami ang nagsasabing pakitang tao niya lang ito. Dahil hindi raw maganda ang pagtrato niya sa kanyang mga trabahador at magsasaka. Ngunit may hindi pala nalalaman ng donya tungkol sa kanyang bunso. Nakikipagmabutihan daw kasi si Rosalia sa anak ng isa sa kanilang mga trabahador, si Ador. Magkaedad lamang si Ador at Rosalia. Ngunit ito ang panganay na anak ng magsasakang umaani ng mga pananim sa lupain ni Doña Soledad. May sakit na tuberkulosis ang nanay ni Ador. At dahil nga sa kahirapan, ay wala itong kakayanan na magpagamot. Palibhas ay mahal na mahal daw ni Rosalia ang binata. Kusang loob itong nagpaabot ng tulong upang maipagamot ang inang may sakit. Isang gabi, habang nasa gitna ng hapunan sila Doña Soledad, ay may napansin siya sa anak na si Rosalia.
Iha, meron yatang kulang sa'yo. Ano po yun, Mama? Hindi mo suot yung hikaw na niregalo ko sa'yo nung kaarawan mo. Kasi... Ano? Bakit hindi mo suot-suot? Nasa itaas po. Sa tukador ko. Alam mo ba kung saan ko binili ang pares ng hikaw na yon, Iha? Mula pa yon sa pinakamalaki at pinakamamahaling tindahan ng alahas sa eskolta sa Maynila. Kaya hindi yon dapat binubulok sa tukador. Gusto kong makitang suot mo yun ngayon. Hala, kunin mo na. Miding, samahan mo si Rosalia. Ang pares ng hikaw na tinutukoy ng Donya ay ang pinasadya raw nito sa eskolta. Hugis Rosal bilang palatandaan sa pangalang Rosalia. Gawa raw ito sa purong ginto at napalilibutan ng mga tunay na diamante. Kaya ganun na lang daw ang pag-uusisa ng Donya. Kunin mo ng hikaw mo at nais kong makitang suot mo yun ngayon. Maaari po bang bukas na lang, Mama? Anong pumipigil sa'yo na suotin ang hikaw? Huwag mong sabihing ayaw mo nito. Hindi yan ang sinabi mo sa akin nung natanggap mo yon. O baka naman nais mong ako nang kumuha. Huwag na po. Bakit? Lo siento, Mama. Ang totoo'y... Anong totoo? Kanina ka pa paligoy-ligoy, Iha. Hindi ko po. Huwag mo ko gawing manghuhula, Rosalia. Anong totoo? Naiwala mo yung hikaw? Ibinigay ko po kay Ador. Ibinigay kay Ador? Bakit? At kailan ka pa nagkaroon ng koneksyon sa anak ng isang magsasaka? Mama, may sakit po ang nanay ni Ador. Kailangan po ng Kaya may sakit, kaya mamamatay na. Kahit mangisay pa sila, wala akong pakialam. Ang tanong ko, bakit mo ibinigay ang hikaw mo kay Ador? Nakikipagmabutihan ka ba sa hampas lupang yon? Mama, nobyo ko po si Ador. Nobyo? Estupida! Binibilog ka lang ng lalaking yon, Rosalia. Napakatanga mo! Mama, tumulong lang ako. May sakit ang nanay niya at kailangan ng pampagamot. Hindi ba't ganun din naman ang ginagawa ninyo? Tumutulong sa mahihirap. Nagkakawang gawa para sa simbahan. Hindi naman po siguro pakitang tao lang ang lahat ng iyon, hindi ba? Que barbaridad! Hindi ka na pwedeng makipagkita sa Ador na yon, ha? Kung hindi, ako na mismong magpapalaya sa kanila sa sakahan. Te quedo claro? Rosalia! Rosalia! Anak! Hinabol daw ni Doña Soledad si Rosalia hanggang sa silid. Pero nagkandado raw ito ng pintuan. Kahit anong pakiusap ng ina, iyak at hagulgul lang ang isinasagot ng dalaga. Lumipas daw ang gabi nang hindi sila nagkaayos o nagkausap man lang. Alas 4 ng madaling araw ay nagising sa pagkatok ng katiwala si Doña Soledad. Dito na siya sinalubong ng isang malagim na balita.
nakita ng isa sa mga magsasaka ni Doña Soledad ang isang babaeng nakabigti sa puno ng duhat. Nagmamadali ang Doña sa pagtakbo. Nanlambot daw ang mga tuhod nito nang makita kung sino ang nagbigti. Si Rosalia. Nakalugay ang buhok at wala ng buhay. Inakap ng Doña ang bunsong anak. Nabasa pa siya ng ihi nitong kumalat na rin sa suot na pantulog. At halos matabingan pa ng mahabang buhok. Paulit-ulit ang paghingi ng tawad ni Doña Soledad. Pero huli na. Dahil matigas na ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na si Rosalia. May paniniwala noon na hindi raw maaaring ilibing ang isang taong nagpakamatay sa lugar kung saan umabot ang tunog ng kampana ng simbahan. Kaya inilibing si Rosalia sa isa sa mga lupain ni Doña Soledad. Malayo sa aming bayan. Wala na raw nakakaalam kung saan. Kung meron man, baka raw pumanaw na rin ito. Katagalan daw kasi ay nanghina na ang Donya at naging masasakitin. Hanggang sa namatay na rin kalaunan. Sa ending ng sinulat ni Tito Oswe, nilinaw niyang kamag-anak nga namin si Rosalia. At batay naman sa mga kwentong pinagtagpi-tagpi niya, mukhang nagpapakita lamang ang kaluluwa nito sa mga taong hindi namin kamag-anak. Gaya ng asawa niya, kaibigan ng ate ko, kapitbahay, at iba pang mga tao na may kwento rin ng karanasan. Pero napapaisip pa rin ako. Sa ilang dekadang dumaan, bakit nga kaya ni isa sa aming mga kamag-anak kahit minsan ay hindi man lang pinagpakitaan ng nasabing white lady sa bakuran ni Lola? Posible kayang dahil sa trahedyang pinagdaanan at sa paraan kung paano siya binawian ng buhay, ay hindi siya makatawid. Ano man ang dahilan, dalangin kong sana ay mapayapa na ang kanyang kaluluwa at tuluyang matahimik. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan ng aking mga kapwa tagapakinig ang binahagi kong kwento. Pagpalain sana tayong lahat ng puong may kapal. Salamat pong muli sa pakikinig. At ngayon naman, shoutout portion na ulit tayo. Shoutout kay Fajardo, Lance Arsena, Criza Fenis, Garcia Daisy, Angelica Gacosta, Ja Baraki, Angela Ong, Ems Ganda Emily, Tess Love, Annalyn Darantinaw, Matty Vicente, Arnie, Vanessa, Honradelin, Rizalyn Davida at Lydia Lopez. Narito naman ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Jeka Yam at Imelda Colocar. Sabi ni Jeka, "This is Rebecca from Binyan, Laguna.
Simula nang mapakinggan to ng asawa kong si John na adik na kaming araw-arawin ito. Ang ganda po kasi talaga ng mga stories and narration nyo. Napakagandang pampalipas ng oras. Halos nakakailang stories kami sa isang araw. Pabati po pala sa Gallo and Dol family, lalo na sa mama ni Neth ko at kuya ko na si Kenneth na sabay-sabay na nakikinig ng kwentong takip silim. Sabi naman ni Imelda Colocar sa kwentong Tagadasal sa Patay o Mananabtan Story, ang ganda naman ng storya ng kwentong takip silim. Naalala ko tuloy ang aking lola nung nabubuhay pa siya. Lagi kasing magaganda ang mga true horror stories dito. Kaya naman walang araw na hindi ko papalagpasin ang mga kwento dito sa YouTube channel niyong Kwentong Takip Silim. More powers and God bless you all. Sa mga hindi po nabanggit, kayo naman po sa susunod. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, si Jupiter. Nagpapasalamat.